Yo! Kamusta mga pamangkin? Alam nyo na, dito sa Tito Daldal, lagi nating binubuksan ang mga kwento ng mga iniidolo nating sikat na personalidad, mga kwento ng tagumpay, pagsubok, at pagbabago. Pero simula ngayon, dadalhin din natin ang spotlight sa mga kwento ng mga hindi kilalang individual o grupo, mga taong hindi sikat, pero may karanasang babago ng pananaw mo sa buhay. Mga kwento ng pambihirang pagsubok at matinding milagro. Mga sitwasyong halos imposibleng malampasan ng kahit sino, pero nakaligtas sila. Buhay sila, at may dalang aral para sa ating lahat. Kasi dito sa Tito Daldal, naniniwala tayo na hindi lang ang sikat ang may kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Kaya kung gusto mo ng ganitong klaseng kwento, yung nakakaiyak, nakakabilib, at nagpapaalala na habang may buhay, may pag-asa. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na sa channel ni Tito Daldal, i-like mo na rin ang video, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tiyak mong aabangan. Ako si Tito Daldal, at dito, kahit simpleng tao, may kwento ng kabayanihan. Ngayong episode, kwento ito ng batang lumaki sa kahirapan, halos mawala ng direksyon sa buhay, pero ginamit ang talento at determinasyon para maging isa sa pinakadakilang basketball player sa buong mundo. Mga pamangkin, kilalanin natin si LeBron James, ang King na naghari hindi lang sa NBA kundi pati sa puso ng milyon-milyong tao. Pero bago ang malupit na kwento, baka naman pwedeng i-like mo muna tong video, mag-subscribe ka na rin, i-hit ang notification button at tulungan mo si Tito Daldal sa ating road to 500 subscribers. Suporta mo ang lakas ko, mga pamangkin. Ipinanganak si LeBron Raymond James noong December 30, 1984 sa Akron, Ohio. Bata pa lang, mabigat na agad ang responsibilidad sa balikat niya. Lumaki siyang walang ama. Ang nanay niyang si Gloria, 16 years old lang nung ipinanganak siya. Laban sa buhay ang naging takbo ng kabataan ni LeBron, palipat-lipat sila ng bahay, walang permanenteng tirahan, at madalas gutom. Pero kahit ganoon ang sitwasyon, hindi nawalan ng pag-asa si LeBron. Sa edad na siyam, ipinakilala siya sa basketball. Dito niya nahanap ang tahanan, ang lakas, at ang pag-asa. Sa high school pa lang, binansagan na si LeBron bilang The Chosen One. Dahil sa galing niya sa St. Vincent, St. Mary High School, naging nationwide sensation na agad siya. Naging cover siya ng Sports Illustrated, isang bihirang karangalan para sa isang teenager. Hindi na siya dumaan sa college basketball. Noong 2003, diretso siyang pinili bilang number 1 overall draft pick ng Cleveland Cavaliers, sa edad na 18. Isipin mo yun, pamangkin. Galing sa isang simpleng batang gutom sa pangarap, ngayon, hawak na niya ang buong spotlight ng NBA. Sa kanyang rookie season pa lang, ramdam na agad ang epekto ni LeBron. Nanalo siya ng Rookie of the Year at simula noon, taon-taon siyang lumalaban para sa MVP. Pero kahit ganun siya kagaling, hindi agad siya nakakuha ng championship. Ilang beses siyang natalo, ilang beses na dismaya. Pero hindi siya sumuko. Lumipat siya sa Miami Heat noong 2010, controversial na desisyon, pero doon niya nakuha ang kanyang unang dalawang NBA championships, 2012-2013. Bumalik siya sa Cleveland noong 2014. At noong 2016, naisakatuparan niya ang matagal ng pangarap ng buong lungsod, ang unang NBA title ng Cavaliers. Laban iyon sa 73-win Golden State Warriors, at nakabalik pa sa 3-1 deficit noon. Legendary, ika nga, pero mga pamangkin, ang totoong greatness ni LeBron, hindi lang sa basketball court. Ginamit niya ang kanyang plataporma para magbigay boses sa mga isyung panlipunan, tulad ng racial injustice at edukasyon. Itinayo niya ang I Promise School para sa mga batang mahihirap, isang libreng paaralan para sa mga batang nangangailangan ng tulong sa Akron. Ama rin siya ng 3 anak, at tapat na asawa sa kanyang childhood sweetheart na si Savannah. Kahit gaano kasikat at kayaman, nanatiling grounded at inspirasyon sa pamilya. Ngayon, si LeBron ay may 4 na NBA championships, 4 na MVP awards, at all-time leading scorer sa NBA history, isang marka na dati ay hindi maisip ng kahit sinong player. At kahit lampas 20 years na sa NBA, hindi pa rin siya humihinto. Sa halip, nagsisilbing gabay sa bagong henerasyon, kasama na ang kanyang anak na si Bronny James. Hindi lang siya isang basketball icon, isa siyang buhay na patunay na kahit gaano kabigat ang simula mo sa buhay, kung may disiplina ka, dedikasyon, at puso, magiging champion ka rin. Mga pamangkin, ang kwento ni LeBron ay kwento ng isang batang hindi sumuko sa hirap. Ginamit niya ang kanyang talento para baguhin ang buhay niya, at ngayon, binabago na rin niya ang buhay ng iba. Kung na-inspire kayo sa kwento ni LeBron, like mo na ang video na ito, at mag-comment, at mag-subscribe na din kayo.
At kung may gusto kayong ipakwento kay Tito Daldal, sikat man o hindi, comment nyo lang sa baba. Malay nyo, siya na ang susunod nating bigyang pugay. At kung gusto mo mapasama sa Tito Daldal shoutout, comment mo din at ilalagay natin ang pangalan mo sa shoutout segment sa susunod na video upload natin. Ako si Tito Daldal, ang chismoso niyong tiyo na hindi lang basta daldal ng daldal, kundi naghahatid ng mga kwento ng inspirasyon at pag-asa, daldal pa more.